Nagdesisyon na ang ICC sa mga paghamon sa jurisdiction nito sa kaso ni FPRRD. Alamin natin sa agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula sa UP Diliman. Joash, ano ba ang nakasaad sa ruling ng ICC na ito? Corina, tuloy ang laban. Yan yung sigaw ng mga pamilya ng drug war victims dito sa UP Diliman na sama-samang nanood ng pagdinig ng challenge to jurisdiction ng Duterte camp sa ICC. Ayan ay matapos i-affirm ng korte yung kanilang jurisdiction sa mga crimes against humanity cases ng dating Pangulo. Mula nang arestuhin at ipadala sa International Criminal Court si former President Rodrigo Duterte noong nakaraang taon, isang consistent argument ng kanyang kampo at mga taga-suporta ang anilay kawalan ng ICC jurisdiction sa crimes against humanity cases ng dating Pangulo. Ilang petisyon ang inihain ng mga anak ng dating Pangulo sa Korte Suprema habang patuloy ang paghamon ng legal counsel ni FPRRD sa ICC. Bagaman 2 beses nang tinabla ng korte ang Duterte camp, muli silang naghain ng challenge to jurisdiction sa appeals chamber ng ICC noong November 2025. Kaugnay ng naging pre-trial Chamber 1 decision noong Oktubre. Ayon sa arguments ng defense, dapat ay state party sa Rome Statute ang isang bansa oras na mag-exercise ng jurisdiction ng ICC rito. Kaya anila, hindi makatwiran ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11, 2025. Kumala sa Rome Statute ang bansa sa ilalim ni Duterte noong March 2019. Kasunod ng pag-init ng issue sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Ang sagot dito ng prosecution, may jurisdiction ng ICC dahil state party pa ang bansa sa mga panahong isinagawa umano ang mga krimen. Saklaw ng kasong crimes against humanity ni Duterte ang mga pagpatay at tangkang pagpatay mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kasama rito ang mga patayan sa Davao noong mayor si FPRRD. Natapos nitong Pebrero ang confirmation of charges hearing kung saan inusisa ng mga West kung may ebidensya para magtuloy ang paglilitis. Hindi sumipot noon ang dating Pangulo. Ngayong araw, sama-samang nanood ang pamilya ng mga biktima ng drug war at ilang advocates ng ICC jurisdiction hearing ng dating Pangulo. Pero confident kami na the ICC will rule in favor of justice and accountability. How crucial is this, attorney? Very crucial because after this jurisdiction, once jurisdiction is won by us, then for me, confirmation is a cinch and trial is a cinch because there's no way that the ICC will not confirm the charges because there's no way that the ICC will believe President Duterte's defense that he did not order the killings, that there was no common plan. Now, Corina, going back to your question earlier, ni-reject ng appeals chamber yung 3 argumento ng Duterte camp, which revolves around the interpretation of Article 127 of the Rome Statute patungkol doon sa withdrawal ng isang state member. Ibig sabihin, kahit withdraw ng Philippine government ang kanilang state membership, may jurisdiction pa rin daw yung ICC sa mga nangyari sa mga panahon na miyembro pa ng Rome Statute ang bansa. Bukod pa riyan, nag-start na rin daw yung preliminary examination ng Office of the Prosecutor bago pa ma-finalize yung withdrawal ng Pilipinas noong March 2019. Isa kasi ito sa mga argument ng defense na matitrigger lang daw yung jurisdiction ng ICC oras na magkaroon ng isang investigation which was interpreted from the Rome Statutes any matter under consideration of the court. Sabi ng appeals chamber, parte ng ICC ang prosecution, which makes the preliminary examination simply a matter under consideration. Out of the 4 arguments, paliwanag ng Attorney Nery Colmenares, isa lang yung talagang hindi napatunayan ng appeals chamber, which is yung hindi fully pag-recognize ng Pilipinas sa jurisdiction ng ICC bilang dahilan. Kaya isinuko si former President Rodrigo Duterte sa The Hague noong March 2025. Nonetheless, sabi din ni Attorney Colmenares na auxiliary o supplemental argument na lamang na ito na hindi fully makakaapekto doon sa jurisdiction ng korte sa crimes against humanity cases ng dating Pangulo. Corina. So I guess itong ruling na ito tungkol sa jurisdiction kay FPRRD will set a precedent, Joash, para sa iba pang mga kaso na baka maaari pang ihain dyan sa ICC. So, natapos na ang tungkol sa kanyang fitness for trial, natapos na rin itong jurisdiction ng korte sa kanya. Kumusta naman yung
tungkol sa charges, confirmation of charges. Thank you, Pinky. Confirmation of charges laban kay FPRRD. Ako po rin na hindi pa nagsa-start full. Kumbaga wala pang sagot. Ito nga, kumbaga pre-trial chamber regarding sa confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte. Pero nakausap natin si Attorney Colmenares kanina at sinabi niya na very crucial itong magiging desisyon o naging desisyon ng appeals chamber sa confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte. Dahil sabi niya kanina, kung daw papaboran ng appeals chamber yung prosecution at yung mga biktima, ay posible na mas malaki yung posibilidad ng pagtuloy sa isang full-blown trial ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ma-add ko lang din, sinabi rin ng appeals chamber kanina na kumbaga deemed as moot na yung interim release ni FPRRD. Kaya malaki daw yung posibilidad at confident sila Attorney Colmenares na magtutuloy sa isang full-blown trial itong kaso ni FPRRD. Corina. So hihintayin na lang natin ang petsa. Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat live mula sa UP Diliman. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.